Kamusta water signs? Ang reading natin ngayon ay alamin natin kung sino ang forever mo. Yung taong nakatadhana sa'yo. Alamin natin yung kailan at paano kayo magkakakilala, ano ang katangian niya, ano ang sitwasyon, trabaho, zodiac, at saka hilig. Posibleng person mo na siya, makaka-resonate ka sa ilang babanggitin o ipapakita ng mga cards. Guys, kunin nyo lang ha kung ano yung akma sa sitwasyon nyo at saka ikaw na magpalit kung ang nababanggit ko ba yung person mo o ikaw. At saka itong reading na ito ay general reading at guide reading lamang. Dalawang cards pa yung kailangan. Ito kunin ko na nga. Chalice, Prism, Serendipitous Path. Base sa mga cards na ito, feeling mo may kakulangan sa buhay mo. At saka, yung cup mo, walang laman. Kahit nakatayo naman siya. Hindi naman siya natatapon. At saka, yung pakiramdam na may kalungkutan. Matagal mo nang hinihintay yung taong nakalaan para sa iyo. Pero napupunta ka sa mga taong pinaparamdam sa iyo na meron kakulangan at saka hindi nakikita yung magandang katangian mo. Pero biglaang merong magandang mangyayari sa buhay mo na magbibigay liwanag sa mga nagpapagulo sa isip mo. Dahil ang universe ay sinusubukan ka sa mga nagdaang problema sa buhay mo. Kahit na may kalungkutan sa iyo, meron pa ring ibibigay na chances, idea ang universe na para makamove on ka sa anumang sitwasyon. Makikilala mo yung nakatadhana sa'yo sa party or event, sa social media, chat, o kaya online. At may posibilidad na gabi kayo nagkakilala ng person or gabi sa lugar niya. Meron kayong parehong sitwasyon o kaya parehong lugar na napuntahan na pareho kayong hindi aware. Maybe, kasi yung mga panahon na yon wala pang attraction sa inyong dalawa. Pero yun pa lang yung simula. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye pero ituloy ko lang guys. At saka yung pang forever mo na person, siya yung magtuturo sa'yo kung paano maging happy at saka yung taong uunawa sa'yo. Itong taong nakalaan sa'yo ay maituturing mo na soulmate mo at best friend. Kaya kung may kakulangan, pupunan yan ng taong nakatadhana sa iyo. At saka pareho kayo ng person na ito, maybe magkaiba lang ng panahon, pero meron kayong sisimula na bagong chapter na para mas matuto. Eight of Cups, the Strength, at Seven of Swords. Base sa mga cards, ikaw at saka yung person na nakatadhana sa iyo, pareho kayong nakaranas or dinaranas ang toxic na relasyon. At saka nakatunog din itong person na ito na hindi na maganda yung connection or relationship sa person. Kaya wala siyang naging choice or naglakas loob siya na iwan ang relasyon. Kaya sa ngayon, single siya. At saka hindi niya kayang tapusin yung relasyon or ayaw niya ng marinig pa yung endings. Kaya tahimik siya na
aalis sa unhealthy na relationship. Ito yung start ng self-love sa buhay niya. At yung career, hindi siya happy sa ngayon kasi ang gusto niya, yung sundin ko ano yung passion niya. Yung pagkakaroon ng sariling negosyo, may posibilidad na nagte-training siya or nag-aaral siya ulit. At saka maraming nagbukas na oportunidad para sa person na ito dahil sa pagkakaroon ng awakening or self-love. At saka meron din siyang iiwan na sitwasyon, trabaho, or person. At saka kahit nagkaroon siya ng relasyon, hindi niya naramdaman na napahalagahan siya. At dahil general reading ito, may posibilidad din na itong person na ito ang trabaho ay police o kaya delikado yung trabaho niya. At saka itong person na ito ay loving, charming, at saka mahilig din siya sa pets. Two of Pentacles, Queen of Pentacles, at Queen of Swords in reverse. Sa ngayon, mas nag-i-enjoy ang person na ito sa career at panahon sa sarili. Marami din siyang abilidad, diskarte sa career at saka charming din na person ito. At ang zodiac sign na nakatadhana sa iyo base sa mga cards ay Capricorn, Virgo, Leo, Aquarius. Pero sa Libra, 50-50, merong nakatadhana at saka hindi. Kung bakit? Kasi connected dito sa mga naunang cards na kailangan ng balanse at saka kapayapaan. At saka ang weakness niya base sa mga cards ay maramdamin siya. Kailangan galingan mo yung paliwanag mo para walang magiging issue. Seryoso din siya, stable at saka mature na person. At saka kapag nag-meet na kayo ng person na ito, siya yung unang makakapansin sa iyo. At kapag nag-meet kayo ng person na ito, yung first date nyo, pareho kayong kakabahan. Panay ang tanong niya sa iyo kung napuntahan mo na ba yung ganito, gusto mo ba yung ganito? Kasi ang gusto niya ay yung maging komportable ka sa kanya agad. Malaki yung paghanga niya sa iyo pero ikaw, may paghanga ka pero hindi naman obvious. Sa panahon na magkakilala kayo, hindi kanya na maaalis sa isip niya. Magkakaroon siya ng maraming plano para sa inyong dalawa. Ayan, lumiwanag na yung cards. Four of Wands, Two of Wands, at Six of Swords. Napaka-positive ng cards na ito kasi meron kayong happy ending. At saka, noon pa man, minamanifest ka na ng person na ito na kailan ka ba darating sa buhay niya. Kasi nga diba, nagkaroon siya ng toxic na relasyon or connection. At pinapakita sa cards na ito na LDR ang connection nyo. May posibilidad na puntahan ka ng person na ito or ikaw ang pupunta sa kanya sa buwan ng March, April o kaya May. Or maybe, yan yung pinagpaplanuhan niyang buwan. Pero meron ding January or February. Maybe nakapunta na itong person na ito sa lugar mo. At nagbabalak ulit na bumalik. Pero this time, base sa cards, gusto niya kasama ka niya. At saka napaka-adventurous ng person na ito kasi yung buhay niya naging malungkot eh. Ngayon, nandyan ka na,
happy na yung buhay niya. At sa pagkikita nyo, may celebration, parties, gathering, pwedeng isurprise ka pa ng person na ito. May mga regalo siya sa iyo. At saka kahit hanggang dito sa mga cards, sinasabing hindi mo kalahi yung person na nakatadhana sa iyo. O kaya magkaiba kayo ng lingwahe. At saka kapag nagkasama kayo ng nakatadhana sa iyo, yung para bang ayaw nyo ng magkahiwalay. Pero dahil sa nauuna ang emosyon ng nakatadhana sa iyo, mas nalulungkot siya kapag nagkakahiwalay kayo. Itong King of Cups ang nagsasabi na kaya ka pinuntahan ng person, ang offer niya sa iyo ay relasyon o kaya pagpapakasal. Pwedeng sa unang punta pa lang or pagbalik niya. At katulad na sinabi ng mga naunang cards, itong person na ito ay stable na sa pamumuhay at saka mature. Hindi lang sa pag-iisip, kundi sa pisikal. Kumbaga, mas may edad siya sa iyo. Pareho niyong mararamdaman ng person na ito na kayo talaga yung itinadhana. At saka sa unang cards pa lang, soulmate card na eh. Diba sa unang card, walang laman, diba sinabi ko nga ganon. Dito sa last card, hawak niya na yung cup, pero puno na ito, may laman na. Kumbaga ito yung person na mag-o-offer sa'yo ng mas marami. Hindi ka mabibitin. Kasi sa mga nagdaang relasyon mo at saka sa nagdaang relasyon niya, mahal naman eh, merong love. Kaya lang may mga sitwasyon na hindi umaakma sa'yo or may mga sitwasyon na hindi kayang matiis. Itong ibang mystical card naman ang alamin natin para sa iba pang detalye. Yung person na nakatadhana sa'yo, marami siyang natutunan na pagpapahalaga sa sarili, pagbalanse sa buhay, at pagmamahal. Sa nakaraan ng nakatadhana sa'yo, or maybe ngayon nararanasan pa niya, maraming ilusyon. Kaya ito yung mga bagay na gusto niya ng talikuran. Kasi meron na siyang bagong sisimulan. Nakadalawang cards na nga eh. Itong person na nakatadhana sa iyo ay may mga panahon na iniisip ka niya at hindi rin siya makatulog. Dahil na rin sa pangarap niya na magkasama kayo. At nakatatlong cards na para sa offer na seryosong relasyon or yung pagbuo ng pamilya. Ito yung i-offer niya. At saka itong person na to, may mga plano siya na hindi sinasabi sa'yo. Kumbaga, timing na lang yung kailangan niya. Kasi may mga time na may nasasabi siya sa'yo na hindi niya natutupad. Kaya, mas mabuti na sigurado siya na bago bitawan yung salita. Ayaw niyang masira yung image niya sa iyo. At saka gusto niyang protektahan yung relasyon na gusto niyang simulan. Kuha pa tayo ng isang mystical card. Sa uli, kukuha ko ng charms para mas lalo pa natin makilala yung person na nakatadhana sa iyo. At saka napansin ko lang sa cards na pag-alis ng person na ito, maybe sa lugar niya o kaya sa lugar mo, medyo kumbaga padilim na. Kasi magkaiba nga kayo ng araw at gabi. Kaya kapag umuwi na siya, maliwanag na dun sa lugar niya. Thank you nga pala guys sa mga nag-like, share, comment, and subscribe.
Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Yun talaga yung card mo, Union. Itong infinity, ibig sabihin yan, panghabang buhay. Di ba nga may soulmate na card na nga kayo? Tapos o-offeran ka pa niya ng panghabang buhay, kumbaga kasal. O kaya relasyon, kumbaga reserve ka na sa kanya. At saka patunay din ito na nagpapatuloy yung koneksyon nyo, nagkita na kayo or magkikita talaga kayo. Ito naman yung charms na para mas makilala natin yung person. Maybe pinagluluto mo itong person na ito at isa ito sa nagugustuhan niya sa iyo. Nakukutan siya sa gesture na ipinapakita mo, kumbaga sweet para sa kanya. Ipinapakita rin na mahilig siya sa music, meron siyang banda o kaya marunong siyang tumugtog or kumanta. At saka marami siyang katangian na nagugustuhan sa iyo, hindi lang pisikal kundi pati na rin kalooban. Mahilig din siya sa tahimik na lugar, sa dagat, or maybe connected ito sa karir niya or pupuntahan niyo. Ang isa pa, ang lugar ng person na ito ay malamig o kaya may winter season. May posibilidad din na may pagbabago sa isip ng person mo. Pwedeng puntahan ka niya ng autumn na season. Depende sa lugar niya kung kailan yung autumn na season. Pwedeng yung mga naunang nabanggit na buwan or September, October, November. Meron din siyang paniniwala sa spiritual. Maybe Catholic yung person mo at saka protective talaga siya. Pinakita pa din. Ibig sabihin nitong key, ikaw yung kasagutan sa mga matagal niya ng pangarap. Pang-apat na word na ito guys sa protection. At saka marami siyang gustong ipangako na hindi lang pangako kundi tutuparin. Sobrang in love itong person na ito kasi kumbaga future na yung iniisip niya kahit na hindi pa man kayo nagkikita, minamanifest niya na. Itong number naman na ito na 4 or 1, connected sa inyo ng person mo, pwedeng 41, 14, 14, pwede ring days, anniversary, basta itong number na ito ay special sa inyo. Ito naman yung ilan sa zodiac sign para sa reading na ito. Kasi general reading ito guys, diba? Pero sinabi naman na kung ano yung hindi akma sa iyo. Gemini, Cancer, Scorpio, Virgo, at Pisces. Hindi na nabanggit yung Libra, diba? Kasi 50-50 yan Merong hindi kakasundo at saka makakasundo. Ito naman yung initials ng person na nakatadhana sa iyo. Future naman itong ibinabanggit Pero maybe, ito na yung person mo, karelasyon mo ngayon or napangasawa. Ito yung nangyari sa inyo.